Siguro, dapat niyo muna akong makilala. Kung sino, at saan nga ba ako nagmula? Bakit kaya ako narito at nagaya nakikipag-usap sa'yo? Dati ay tinig lamang ako isinasandabi mo. O teka, baka hindi mo na talaga kailangan magpakilala sa postura, tono, at pananalita. Alam kong ako ay yun ang kilala. Hayaan mo akong ilakad ka sa rila ng mundo. Sa bawat pahina at ito, nais ko ako ay makita mo. Ako ang puso, ang pinagmumulaan ng lahat ng iyong nararamdaman. Sa bawat timok nito, lahat ng iyong nararamdaman ay napapansin. Ang galak, lungkot, pag-ibig at takot, lahat ay akin. Kaya sa lahat ng panahon, ikay handang kaya. Ako ang humuhubog sa iyong mga reaksyon. Ako ang bumubuhay sa lahat ng iyong mga desisyon. Sa bawat sakit, ako ang nagdadala ng pag-asa. Sa bawat tuwa, ako ang nagsisilbing gabay ng iyong mga mata. Ako ang gumugugol para makinig sa iyong mga pangarap. Ang nagsasabi kung ano ang mahalaga at kung ano ang dapat. Kaya sa bawat sandali, ikaw, ako, magkasama tayo. Ngunit, hindi ako ang tanging nagdidikta ng landas lang. Tulad lang sa'yo, may isang bahagi pa na kumikilos sa kabila ng lahat ng ito. Hayaan mo akong ilakad kita sa realidad ng mundo. Sa bawat pahina at yugto, nais ko na ako ang pakinggan mo. Ako ang isip. Tinig na nagmumula sa akin ay hindi mawaglit. Gaano man karami, kaunti, kalawak o karikit. Laging ang diwa ko ang napipilit. Ako ay parte ng iyong sistema. Katuwang mong humanap ng rason upang masolusyonan ang lahat ng problema, katuwang sa pag-aalala, pag-iyak o pagtawa sa maraming bagay, tayo yung magkasundong dalawa. Sa kaguluhan ng mundo, ako yung karamay mo. Ako ang unang sumasalo sa mga bagay na hindi mo maintindihan o matanto. Tinasagot ang bakit, saan, at paano. Paano ko kaya aayusin yung bagay nito? Ano kaya ang dapat kong gawin upang ang bawat pahina ay magtagpo? Bakit magdilang marahas sa akin ang mundo? Sa pag-ihip ng hangin at pagkislap ng mga bituin, sagot sa iyong mga tanong ay ang tinig mula sa akin. Ngunit, ako ang dapat yung pakinggan. Ang tinig ko ang dapat mong sundan. Sa bawat araw, batid ko ang iyong nararanasan. Saksi ako sa bawat pahina ng iyong nilalakaran, sa pagbukas mo, bawat yugto ng mga libro, sa pagsubok mong gawin yung mga bagay na gusto mo. Alam ko mga ito. Alam kong masaya ka sa iyong ginagawa. Sumasalamin sa iyong mukha ang galak at tuwa, lumiliti maging ang iyong mga mata, na tila ang pagsikat ng araw ay para sa iyong nilikha. Alam ko ang buhay Kristiyano ay masaya at totoo. Sa iyong pag-awit, pagtugtog, at pagpupuri sa iyong tablado, tiyak yung saya na tulad nito. Iba yung hatid na galak, maging sa mga luha mong pumapatak, duguan man ang iyong puso, lumuhod ka man sa bigat ng mga problemang bumumugso. Alam kong ito ang nais mo. Ngunit, hindi mo may sasantabi yung sinasabi ng iba. Dinig ko yung bawat opinyon nila at sa paglipas ng mga araw, kahit ako napapatanong na baka tama sila. Hoy friend! Tama ka na kasi simba? Wala ka naman napapalahan. O friend! Tama na yan. Baka lumagpas ka na sa langit niyan. O, sisimba ka ulit? Baka dyan ka na tumira. Ilan lamang sa mga tanong nakalimutan
interes mo sa iyong kapamilya o kapatid. Pero, baka tama sila. Baka ang oras at atensyon mo ay ginugol mo lang sa mikropono, keyboard o gitara. Baka dapat huminto ka na. Baka dapat unahin mo na lang yung pagod na yung nadarama. Pero, ang laman ng iyong puso ay wala akong pakialam kung pagod ako. Dahil kahit napapagod ka, alam kong yan ang nagsisilbi mong pahinga. Pahinga mong pag-awit, pagsayaw, pagtugtog, at pagpupuri sa entablado. Pahinga mo ang bawat pagkakataon na mayroon ng isang Kristiyano. Oo, naririnig ko ang mga salitang binibitawan nila. Mga opinyon na tila sabay-sabay na bumabagsak. Pero ang alam ko, hindi nila nakikita ang kalaliman ng iyong puso. Na kahit ang mundo'y magtanong, ikaw ay magpapatuloy. Dahil hindi mo kayang huminto. Hindi mo kayang magtakda ng hangganan. Pagkaalam mo sa kanyang mga plano, mas higit pa sa iyong iniisip at nararamdaman. Kahit sila magtanong at sabihin mo, baka tama sila. Ang sagot ng iyong puso, basta siya ang aking kasama, wala nang hihigit pa. Hindi mo kailangan ng kanilang pangunawa o pag-aproba. Kahit ang katawan mo'y napapagod, ang kaluluwa mo'y laging handa. Dahil ang buhay ng Kristiyano ay hindi lamang sa mga nagawa. Ito ay tungkol sa paglalakad, patuloy na paglago at pagpapasama sa Kanya. Pero di ba, dapat magaling ka muna. Dapat swak yung talento mo sa panlasa nila. Dapat kaya mong gawin yung mga bagay na hindi mo pa nagawa. Dapat yung resulta, maganda at laging tama. Kasi pag hindi, baka sabihin nila, hindi ka naman talaga para dito. Baka sabihin nila, hindi ka naman talaga talentado. Wala kang maibibigay na higit sa iyong kaya o gusto at sa lawak at dami ng mundo. Gusto nilang makita sa iyo ang definisyon ng perfecto. Dapat kaya mo yan. Magaling ka eh. Kaya mo na to. Akala ko ba, matalino ka? Dapat the best ka. Iba't iba. Marami ang gusto humulma sa'yo. Aminin mo man sa hindi, alam ko, ikaw ay apektado. Kaya nga, gusto mong tapatan yung expectations nila, di ba? Pilit mo tinatago yung totoong ikaw. Kung ano ang laman ng iyong puso, natutuhan mong itago. Inihaharap ang maskarang nais isuot sa'yo ng mundo. Kahit mahirap, pinipilit mong ilihis yung bagay na gusto mo. Pero hindi mo kailangan maging perfecto. Hindi mo kailangan maging perfecto. Hindi basihan ang iyong kakayahan sa halaga mo. Sa mata ng Diyos, hindi mo kailangan yan. Hindi mo kailangan magpanggap. Kung sino ang tunay na ikaw, yan ang kanyang hanap. Subukan mong pakinggan ang tinig na nasabi, sapat ka. Hindi mo kailangan sumunod sa kung anong standard nila. Hindi mo kailangan sumunod ng maskara o kaya naman takpan ang tunay mong itsura. Kasi sa paningin ng Diyos, sapat ka. Sa harapan niya, malaya kang maging ikaw. Hindi mo kailangan maging matalino, hindi maging talentado o magaling sa harap ng entablado. Sa harapan niya, walang panghuhusga. Walang dapat ganito, dapat ganyan ka. Dahil para sa Kanya, sapat ka. Sapat na yung pagpugol mo ng oras para sa Kanya. Sapat na yung pagtugtog mo ng gitara, magaling man o hindi ang pagsimbra. Ang yung pagsayaw, pag-awit, natutuwa na siya. Nagagalak na ang kanyang puso, makita ka lamang kada linggo na sumasamba. Kaya bakit ka mangangamba? Bakit mo pakinggan yung mga sinasabi nila? Tumingin ka sa paligid mo at pagmasdan ang kanyang likha. Sa lahat ng yan, ikaw ang pinakadakila. Ikaw ang kanyang hinulundan. Kaya ang tingin niya sa iyo ang dapat mong pagtuunan. Ngunit hindi lamang lang yung iniisip mo. Marami rin umahamang sa'yo. Madalas nga, nagmumula pa sa mga taong malapit sa iyong puso. Sinisilip kung saan ka nagkulang, kung saan ka nagkamali. Pagkapansin sa mga negatibong bagay ang laging nagwawagi, hindi nila dinadama o inaalintana yung effort na binigay mo. Kung pagod ka na, may masakit sa'yo, kung kaya mo pa ba o suko ka na dahil gusto nila makita kung hanggang saan ka. Nais na nilang batayan kung kaya mo nga ba talaga
nagsasabi, magkakamali kaya siya? Papalpak ba? Pangit siguro yung resulta. Baka sa kanilang tono, pagkadismay. Ganyan man ang naririnig mo sa kanila. Pakinggan mo ako at hayaang magsalita. Silipin man nila ang mga pagkukulang mo. Alam ko sa kabila nito ay may nakatagong pagsisikap mo. Sa iyong bawang palipag, pitit man ito ay bigat na iyong nararamdaman. Dapat ay hindi ka humihinto. Ni hindi nagsasabing, ayoko na nga to. Dapat taas noo. Magkamali man, kakibat nito ay pagkatuto. Kaya, bakit ka matatakot? Subukan mong tignan ang kabilang pahina. Sa librong puno ng karanasan, doon mo makikita. Hindi sukatan kung ano nga ba ang nagawa. Hindi sa kung ikaw ay nagkamali o may nagawang tama. Negatibo man ang itapon sa iyo ng mundo, huwag mong hayaang mawala ang apoy na taglay mo. Bataman nila ay nakatingin sa resulta, nais kong sa proseso ka magpahalaga. Pero teka, bakit hindi lang tayo magtugma? Bakit hindi na lang natin hayaan na tayong dalawa ay maging magkasama? Hindi ba parang mas maganda? Oo nga, parang dapat tayo yung magkasanda dahil ang tinig natin pareho ay mahalaga. Hindi ba mas maganda kung iisa ang pintig natin? Dumaan lang sa unos, hindi mawawala. Opinyon ko man na laging nauuna, tibok mo pa rin ang nag-aaproba. Pareho natin gusto kung ano yung tama, kung ano yung mas maganda, at kung saan siya masaya. Nais namin ay mahanap mo ang tunay na kasiyahan sa paglilingkod. Batid namin ang kaakibat na takot, manigaw man o matisod. Makaririnig ka man ng mga hindi magagandang opinion mula sa iba. Nais namin ay mahanap mo pa rin ang ugat ng galak at tuwa. Ako ang puso, Ako ang isip. na nagsasabi, magpatuloy ka. Teka, sino ka ba? Sino ka ba?